Aminadong nagloko. Wala, tapos na. Inamin na pala eh. Yun, wala na. Wala na pag-uusapan. Tapos na tayo. Pero ito, mga kapatid ha, aminadong nagloko noon si Nico sa kanyang misis na si Danica. Yan nga po ay matapos na hindi mapansin nitong si Nico ang mga ikinabit pala na CCTV sa iba't ibang sulok ng kanilang bahay. Magmula sa banyo, sa kwarto, pati doon sa kotse nila ay kinargahan din daw pala ng tracking device ni Mrs. para madaling matuntun itong si Nico. At ang panlolokong ginawa ni Nico, aaminin niya na po ngayon sa ating programa. Opo, kaya naman eto, 35 years old mula sa Mandaluyong. Nico, magandang tanghali sa'yo. Yo po, magandang tanghali po. Ayan. Una, bago ko tanungin, kung ano nga ba ang nangyari? Meron na ba kayong mga anak nitong si Mrs.? Ngayon po kayo po ay wala pa po. Oo, wala pa. Gaano na kayo katagal na kasal? Since pandemic po, almost 4 years na po, Kuya Paul. O sige, dahil nga itong aaminin mo sa amin ay medyo sensitibo naman talaga, ano? Eto na. Kailan ka nagloko? 4 years na kayo nagsasama. Kailan nag-umpisa ito? 4 years na po, Kuya Paul, no? Bale, nagloko po ako last year. So, last year po kasi nakipagkita po kasi ako sa best friend ko na kumbaga sa around Mandaluyong Landig po. Best friend? So, na ano ba to? Lalaki? Babae? best friend po na babae. At High school friend ko po kasi yun dati. Tapos ngayon lang po kami nakita. Pero last year po lang po kami nakita. So ibig sabihin, linawin ko lang, Nico, ha? Best friends talaga kayo since high school nitong babaeng ito. Since high school. Okay, at yun lang din naman ang alam mo sa sarili mo, o meron ka na talagang hidden agenda at crush na crush mo itong taong ito? Talagang may hidden agenda po talaga ako, kayo po inaamin ko naman po yun. Yeah. Yun nga po na nahuli nga po kami ng asawa ko. Yun nga po, sabihin po natin na may nangyari po, kaya po ganun na lang po yung ng asawa ko. Ganun yung galit niya. No? Okay ka lang ba dyan? Wala ba yung asawa mo? Parang lumalabo yung linya. Ha? Nandito po ako kayo po sa labas. Papakarwas po ako. Ayun, sige. May tanong ko lang, itong best friend mo na sinasabi mo, never naman kayo nagkaroon ng relationship noon. Never ba? Never naman po. Talagang friendly friends lang, barka-barkadas in high school. Barkada po na nagkainitan lang po kayo po. Nagkainitan, hindi nagkainisan, ha? Nagkainitan. Hindi po. Nagkainitan. Nagkainitan po. Kasi pwede rin pagka nainis ka, nanggigil ka. Kapag ka nag-init ka, nanggigil ka rin. Yun. Pwede po. Nagkainitan. Bakit naman kayo napunta ron? Ikaw, alam naman of course nitong best friend mo na babae nung high school na ikaw ay married na. Siya ba? Ano bang status niya? Wala pa po siyang asawa, Kuya po eh. Kaya parang okay lang din po sa kanya, sa part niya. Kasi wala naman po siyang natatapakan, gano'n. Sa parte niya, pero sa parte mo, papaano yun? Kakilala siya ni Mrs., tama? Ay, hindi po kilala ng misis ko yun. Hindi mo rin naikikwento? Hindi ko po nakwento. Parang ano lang po talaga. Parang naisip ko po kasi yung time na yun, sayang na parang hindi kami nagkaroon ng samahan. Kaya parang nakapagkita na lang din po. Ayan, sa mga unang pagkikita ninyo nitong si best friend na babae, talagang wala lang naman, catching up, ganyan, kwentuhan, kumusta ka na, ganun lang ba ang nangyari? O right there and then, sa unang pagkikita pa lang, meron nang nangyari? Yung una po, kita-kita lang po. Then parang third time po namin na nakita kami. Yun na po yung nag-check-in na po talaga. Ano sabi mo, check-in? Sabi ko lang po, magpapahinga lang po kami. Oo. Ayan, masarap yung pagkain dun sa pinag-check-inan nyo.
Opo, Tama? masarap po yung chicken. Masarap ang chicken. Crispy Okay. pata, sinubukan mo? Opo. Opo, opo. Tignan mo to. Okay, sige. Ano naman yung kinalaman na sabi mo, sandali, nitong nangyayari, yung panloloko mong yan, meron ng, hindi mo alam na may CCTV na doon sa bahay ninyo. Tama? Actually, Kuya Poy, wala pa pong naka-install ng mga Oh. CCTV, pati yung mga tracking devices. Oo. Nag-install na lang po ng mga ganon kung after po na nalaman. Mm. Nag-confess na rin po ako sa misis ko na sabi ko, yun nga po, talagang dumating sa point po na pumunta po, nagpa-counsel pa po kami Mhm. sa ano po, about sa marriage, ganyan. Mhm. Para lang po maayos po yung ano namin, yung samahan po namin ng misis ko. Mhm. So, ang problema po, yun nga po, kahit na na-confess ko na po lahat, nagsisi na po ako sa kasalanan ko, Mm. yung tipong nagbago na po ako, binago ko na po yung lifestyle ko. Mm. Ayun po, siya naman po yung nagbabago nito. Like, tatanim po siya ng mga CCTV, ganyan, kahit yung ano ko na, parang privacy ko na lang sana, kahit sa CR, ganun. Oo, nasa Kasi CR eh. nakikita ko minsan, opo. Oo. Okay. Ay, medyo lumala na. Nagkaroon, of course, ng trust issue si Mrs. dahil tiwalang-tiwala Opo, naman siya ganun. sa'yo. Pero gaano kayo katagal na nag-enjoy nitong si best friend mo doon sa bawal na pag-ibig na meron kayo? Almost 1 month lang po kayo po eh. Kasi mabilis lang din po ako nahuli. Bakit? O Oo. sige nga, bago tayo mapunta roon sa sa pagpipilit mo nga maka-recover ngayon kay Mrs., papaano nga kayo nahuli nitong si babae? Bali, dalawa po kasi yung phone ko kayo po. Mm. Bali, yung isa ko pong phone naiwan po sa bahay namin. Okay. So, nakalagin po kasi din yung social media ko, Mm-mm. pati yung iMessage ko. Sa iMessage po kasi ako nahuli kayo po eh. Mhm. Yung po nakita ng misis ko yung mga messages namin. Ayan Kaya na. yun po. Huling-huli Wala na po talaga. akong takas. Oo. Akala ko naman nagpa-install ng tracking device si Mrs. sa sasakyan, may CCTV, doon kayo nahuli sa eksenang yon. Yung pala pagkatapos na ng kalokohan mo. Pero After na po. Oo, Opo. kumusta pala yung hanap buhay mo naman? Ikaw ba may hanap buhay? Meron po kayo po. Ayan, edi Okay naman po. okay naman ha, maayos. Si Mrs. meron ding trabaho. Meron din po. Meron din po siyang trabaho. Pares po kami may trabaho. Yan. At doon nga Ang problema lang po, minsan, kunyari may minimit ako ng mga kliyente, minsan parang napapagkamalan yung nambababae ako kahit di naman. No, yan. Yun nga po yung medyo toxic na po talaga. Oo, dumating ka ba doon sa punto na, alika, samahan mo na lang ako. Doon ka muna sa, mag-uusap lang kami ng kliyente ko. Diyan ka lang sa, yung nakikita mo lang ako. Dumating ba sa punto, inoferan mo ba ng ganun? Para lang kumalma siya na, wala, naghahanap buhay ka lang talaga. Wala, nagloko ka eh. Opo, nag-offer naman po ako kayo po kasi di po kaya ng oras niya kasi may trabaho din po siya. Okay. Sige. So, gaano nakatagal nga simula nung nangyari ito? Last year pa po kayo po yung nangyari. Around March po. March of 2024 at hanggang Opo, ngayon, 2024. hindi mo masasabi na bumalik na yung tamis ng pagsasamahan ninyo bago ito nangyari? At least 50% hindi pa rin bumabalik yun? Sa part ko Kuya Poy kasi talagang sobrang sweet po kasi ako sa kanya na ngayon kasi bumabawi po talaga ako. Mm-mm. Ang nagkakaroon lang po ng problema, yun nga po yung CCTV, may mga spy camera, ganun. Kaya po sobrang naapektuhan din po kasi talaga ako sa work ko and sa relationship namin. Yan. Pero kung wala ka namang ginagawa sa loob ng bahay mo, sa sasakyan mo, bakit naman iisipin mo pa yung mga spy camera na yan, CCTV na in-install ni Mrs.? Okay lang naman po Kuya Poy kung sa amin. Kaso pag minsan po kasi yung nasa labas ako, minsan tumatawag siya saan ka pupunta kasi po naglagay po din po siya ng GPS sa car ko. Which is di ko rin po makita. Kaya minsan po, pag nagda-drive ako, bigla siya tumatawag. Kumbaga, delikado na rin po sa part ko. Ano din po eh. Kaya parang nagiging toxic na rin po talaga. Parang lagi may mata na nakasunod sa'yo ngayon. Nang dahil, Opo. biruin mo,
Kaya nga tinatanong ko kanina, gaano kayo katagal nag-enjoy nitong si best friend doon sa bawal ninyong pag-ibig o doon sa pagiging mainit ninyo sa inyong dalawa? Ang sabi mo ay 1 buwan. Ngayon, Isang buwan po. ilang buwan na ang lumilipas, hindi ka pa rin mag-enjoy-enjoy nang dahil doon sa pagkakamaling yon, 'di ba? Nakikita mo, nagiging masakit Opo. na rin para sa iyo at kanina mo pa inuulit-ulit na nagiging toxic na rin. O yung ganyang klase ng pagbabantay sa iyo nitong misis mo na si Danica. Okay? O sa pagkakataong ito, tanggapin muna natin ang tawag, ang astig advice na ibibigay ni Cholo ng Santa Rosa, Laguna, ha, Nico? O Cholo, magandang tanghali sa iyo. Hello po, magandang tanghali po. Oh, narinig mo ang kwento ni Nico. Ano sa tingin mo? Paano kaya makakabawi? Makakabawi pa nga kaya itong si Nico sa asawa niya? Sa tingin ko naman po, yes. So, first of all, sa nangyari po kasi parang na-open yung Pandora's box. Once na na-open yun, parang all insecurities, self-doubt ni Danica lumabas na naging totoo. And then, kaya hindi natin siya masisi sa naging reaction niya na ganun. So, good thing naman kay Nico is maging accountable siya na nagkamali siya. And I'm sure nag-ask siya ng forgiveness kay Danica sa nagawa niya, sa nangyari. But the thing is, sabi nga, a little biblical, sabi nga ni God, ni Jesus kay Matthew, at the time na we ask forgiveness, we apologize not to be forgiven, but to repent. Yung forgiveness is a gift from the other person na nasaktan. So if kay Nico, feeling niya na nasasakal siya, hindi niya kasi pwedeng ipilit kay Danica na nag-apologize na ako, ginawa mo na yung mga ganyan, natatak mo na ako, nasan ako. It's enough. Kasi hindi siya yung nasa receiving end nung sakit eh. So all he can do right now is to wait to receive yung gift ng forgiveness ni Danica, and kung gusto niya talaga ma-save yung relationship nila, keep trying lang. In short, gawin niya lang yung best. In short, kailangan nitong si Nico is to endure the pain. 'Di ba? Na ganyan, na lagi ka nababantayan para may mga mata na nakatingin sa iyo palagi, kayanin mo. 'Di ba? Oh, yun ba yun, Yes, Cholo? po. Oo, walang ibang paraan Opo. kundi maghintay kung kailan ka patatawarin or yun nga, pwede mo namang patawarin na rin ang sarili mo. Pero the mere fact nga na nakikipag-usap naman sa'yo, hindi ka naman ipinagtatabuyan pa ni Mrs. So yan yung parang beam of hope na nakikita natin. May konting pag-asa na maiayos pa nila. Thank you so very much, Cholo. Thank you po. Salamat. May Pandora's box pa si Cholo, ha? Yung Pandora's box ni Nico. Nico, Opo. narinig mo? Opo, Oh, opo. narinig mo yung Pandora's box ni Cholo? Opo. Ano bang Search nga po ako, Kuya Poy eh. ng Pandora's box? Kumusta ba yung Pandora's box ni best friend? Ha? Ayoko na po balikan, Kuya Poy. Marami bang gem? Kasi Maraming gem o Marami maraming po, germs? Okay. sinarado ko na po, Kuya Poy. Kasi Sinarado ayoko na. na talaga balikan. Sandali, bago natin tapusin ang pag-uusap na ito, kumusta kayo ng best friend mo na, well, hindi naging best friend with benefits noon? Kumusta na kayo? Ngayon po, pinat off ko na po talaga, Kuya Poy. Kasi yun nga po, based nga po dun sa counsel nga po na ginawa namin ng asawa ko. Sabi nga po na kung sino daw po yung may hindrance sa buhay namin, kailangan po namin i-cancel. Kaya yun po, talagang di ko na po talaga siya kinakausap, tinanggal ko na sa contact. Okay. Para lang po magsimula yung yung trust ng asawa ko sa akin. Yeah, yung healing process ninyo parehas na sumubok sa inyong relationship. Pero ito bang yung BFF mo ay sumubok pa rin talaga na kumontak at gustong palalimin pa yung relationship ninyo, ipagpatuloy o hindi naman? Hindi po niya ako kinontak ko. Ako po nag-contact sa kanya. Explain ko lang po sa kanya na kailangan na po namin itigil yung kung ano po yung nangyari po sa amin. If I may ask, ilang beses Opo. din ba na kayo ay nagniig?
Doon sa loob ng isang buwan na yan, napadalas ba? Napadalas din po Kuya Poy after po nung pangatlo namin na yun nga po yung may nangyari. Ayun na. Ah, Doon ang huli. po. Pero thankful din po ako Kuya Poy na nahuli din ko na asawa ko. Actually kasi talagang nag-iba rin po kasi yung mindset ko ngayon eh. Okay. Ayan. Ang ano na lang po, yung Ano yun? Go ahead. yung yun na lang po yung parang ano ko, yung problema ko na yun nga po sobra nga po kasi yung pag-stock niya sa akin. Kasi mo kahit nagda-drive na po ako, tumatawag, kahit Yes. saan ako pumunta, parang Mahirap ng kumilos. Mahirap ng kumilos. opo, yun po Kuya Paul. Okay, Nico, ito na lang bago kita hinga ng bago ka namin bigyan ng pagkakataon na makapagmensahe naman sa asawa mo na of course gusto mo mabawi ang pag-ibig na nawala. Hindi naman actually nawala nabawasan at nagkaroon nga siya ng doubt Gusto ko munang humingi ng isang mensahe sa'yo para sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan na nag-iisip na manloko sa kanilang mga partner. Kung gaano kahirap kapag kayo ay nahuli at kung gaano rin katindi yung pagdadaanan mo kapag katulad nga nitong misis mo na si Danica na ready siya na mag-install ng mga CCTV. Ready na siya ay sundan ka kahit saan. Alamin kung saan. Sige nga, ipaliwanag mo sa amin, takutin mo na silang mga gumagawa ng kalokohan sa kanilang mga asawa. Go ahead, Nico. Okay po. Isa lang po masasabi ko Kuya Poy, advice ko sa mga balak magloko or yun nga po, kung gusto pa nilang mga babae, mga lalaki, simple lang don't. Yun, isang salita lang pero ano po yun, malawak po yun kasi kahit isang mali lang yan, talagang damay po talaga lahat, pati yung personal life mo na hindi talagang mali po talaga na mag-cheat. Para sa akin kasi yung time po kasi na yun, hindi ko po kasi naiisip yung consequence na ginawa ko eh. Together dun sa best friend ko. And also, talagang masisirang buhay mo pag nag-cheat ka talaga. Kasi hindi lang naman yung sarili mo yung loloko mo. Hindi lang naman yung party niloloko mo, pati sarili mo niloloko mo rin. Kasi hindi naman kasi yun yung totoo eh. Ang totoo talaga is kasal ka, may minamahal ka, may asawa ka. So, yun lang po kayo, Toy. Yan. At syempre, alam mo, meron lang mensahe dito mula pa ito sa Norway. Sabi niya, Kuya Poy, para kay Nico, pag trust issues talaga, mahirap nang ibalik yan. You have to accept na hindi madali sa asawa mo yan. Papaano pala, if hindi ka nahuli, di tuloy-tuloy lang rin ang kalokohan. Kaya, respect her time of healing. Kung yun ang paraan niya na may CCTV kayo, then you just have to give it to her. Ayun, ang problema, hindi nga lang CCTV. Meron pang tracking device, kahit saan ka magpunta. Pero maraming salamat nga, Nico, sa yung mensahe para sa mga nagloloko, sa kanila mga jowa, sa mga oras na ito, o doon lalo na, sa mga nagpaplano pa lang na, ay baka pwede akong hindi naman ako mahuhuli. Mahirap. Yan po ang sinasabi ni Nico, ang hirap bumawi. At hanggang dito nga, sa ating programa, ibibigay natin ang pagkakataon naman kay Nico na makiusap sa kanyang asawa na since March of 2024, Tama ba, Nico? Opo, Kuya Poy. Oo, ay nayanig na ang kanilang buhay mag-asawa. At ngayon nga ay 2025 na. Ay, hindi pa rin daw okay itong si Nico. Kaya eto naman ang pagkakataon mo, Nico, para makiusap at humingi ng tawad in public sa iyong pinakamamahal na asawa. Ayun po. Han, alam ko nakikinig ka ngayon. Although minsan hindi tayo nagkakausap dahil nga sa ginagawa mo. Gusto ko lang naman mag-rant talaga. Yun yung ko. Kasi talagang sincere din kasi talaga yun na nagbago na ako. So, syempre, kumbaga, yun din yung first coping mechanism ko na syempre mag-rant na lang. Dahil nga, kumbaga sa akin kasi wala na kasi akong ginagawang mali. Pero yun nga, sana mag-heal ka. Ako naman yung ginawa ko. Alam ko, mali yung ginawa ko. Naamin ko naman yun. Pero wala kasal tayo, commitment ko yun sa'yo na kailangan kahit regardless, kahit di mo tanggapin, kahit matagal mo kung hindi piliin or
kahit wala ka pang tiwala sa akin, talagang mamahalin at mamahalin pa rin kita. Talagang i-win back kita. So, yun lang. Love you. Maraming salamat Nico sa katapangan mo para hindi magandang parte ng buhay natin 'Di ba? Ito nangyayari sa inyo pero if only to serve as a lesson para doon sa iba pa na mga married couples natin na nakikinig, malaking tulong Nico ang ginawa mo. Sa pagpapakita na mahirap po ang magloko at lalong mahirap, actually madali lang ang magloko pero mahirap kapag ka nahuli ka ng partner mo. Tama, Nico? Tama po. Hirap makabawi. Ang toxic, ikaw na yung mapapagod. 'Di ba? Kaya thank you so very much sa lesson na hindi kagandahan mula sa buhay mo na sana nga ay maiwasan ang mapagdaanan ng marami sa ating mga nakikinig. Good luck sa iyo, Nico, ha? At sana nga ay mag-heal kayong mag-asawa at makabawi ka at maibalik ang tamis ng inyong pagmamahalan na magtatagal sa mga panahon pang darating.